Bisitahin naman natin ang National Museum of Natural History, Intramuros at ang malalim na kwento sa lugar na ito. Hello mga kahis! Pagkatapos nga natin sa National Museum of Fine Arts ay lumakad naman kami papunta sa sunod nating destinasyon. Meron tayong tatlong pangunahing pambansang museo sa lugar na ito. Ang National Museum of Fine Arts, Museum of Anthropology, at ang Museum of Natural History. Pagpasok mo pa lang, bubungad na sa iyo ang mga malalaking replika ng ibang mga dinosaurs. Alam nyo ba, wala talagang natagpo ang buto o labi ng dinosauro dito sa Pilipinas. Kasi noong panahon pa ng mga dinosauro, wala pang kalupaan sa ating bansa. Ang teritoryo daw natin noon ay nasa ilalim pa ng malalim na dagat o hindi pa nabubuo bilang lupain. Sa bahaging ito naman, makikita nyo ang isang kamanghamanghang replika ng submarine. Pagpasok mo dito ay para ka talagang nasa ilalim ng dagat. Nakadisplay din dito ang mga nakapreserbang iba't ibang lamang dagat. At alam nyo ba na ang kitsan ay mga sinaunang lamang dagat na nabuhay na sa mundo mahigit 400 milyong taon, na mas matanda pa daw kaysa sa mga dinosauro. Ito naman ang diorama o replika ng ating kagubatan sa loob ng museyong ito na nagpapakita ng tunay na itsura at yaman ng kagubatan sa Pilipinas. Mayroon din silang Batcave na kahit sa amoy ay tugma-tugma ang pagkakagawa. At syempre, hindi kumpleto ang pagbisita dito kung hindi nyo makita ang isa sa pinakasentro na atraksyon, ang sikat na si Lolong. Si Lolong ay kinilala ng Guinness Book of World Records bilang pinakamalaking buhay na buhay ang tubig alat na nahuli at nasukat ng tao. Ngayong ating nasilip ang yaman ng ating kalikasan, dumako naman tayo ngayon sa isa sa pinakamahalagang makasaysayang lugar sa Maynila, ang Intramuros. Dito nga matatagpuan ang pinakamatandang simbahang bato sa Pilipinas na nakatayo pa rin hanggang ngayon mula noong taong 1586. Ito ang simbahan ng San Agustin. Isa nga ito sa 4 na simbahang barok sa Pilipinas na idineklara ng UNESCO bilang World Heritage Site. Ito naman ang Museo de Intramuros. Itinayo ito mismo sa dating pook ng kolehiyo ng San Ignacio, na kilala bilang isa sa pinakamatandang paaralan at unang kolehiyo sa buong bansa. Dumako naman tayo dito sa Manila Cathedral. Alam nyo ba na ilang beses na itong nawasak at nasira dahil sa malalakas na lindol at digmaan? Ito ang ika-7 beses ng pagkakatayo at pagre-reconstruct nito, na kahit na paulit-ulit gumuho ay paulit-ulit ding ibinabangon, tulad ng ating pananampalataya. At narito na tayo sa pinakadulo at isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ang Fort Santiago. Alam nyo ba na ito ay tinayo noong 1571 ng mga Espanyol at ipinangalan kay Santiago Apostol o Santiago, na siya ring itinuturing na patron ng mga mandirigma noon. Bahagi ito ng malalaking pader na bumabalot sa buong Intramuros at naging pangunahing tanggulan ng ating bansa noong panahon pa ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon. Ang orihinal na istruktura nito ay gawa lamang sa kahoy at lupa, ngunit ginawa itong matibay na bato noong 1590 para maging mas ligtas at matatag laban sa mga mananakop. At syempre, alam ng lahat na dito ay kinulong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito din mismo sa loob ng kulungan niya ay sinulat ang kanyang huling tula na may ultimo adios bago siya dinala at barilin sa Bagong Bayan. Ngayon, isa na itong sikat na pasyalan at dito matatagpuan ang Rizal Shrine, kung saan nakalagay ang mga alaala, gamit at mga kopya ng mga sulat ni Rizal. Pero, may madilim na bahagi ang kasaysayan dito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, maraming Pilipino at Amerikano ang dito ay kinulong, pinahirapan at pinatay ng mga sundalong Hapon. Ito ay orihinal na ginawa bilang imbakan ng tubig at bodega noong panahon ng mga Espanyol. Ngunit sa panahon ng digmaan, ito ay naging kulungan ng kamatayan. Napakasikip ng espasyo dito. Hindi kayang tumayo ng tuwid o huminga ng maayos ng mga nakakulong. Ang kulungang ito ay mababa, madilim at walang bintana. Kapag umuulan, pumapasok ang tubig at lumulubog ito hanggang sa leeg ng mga nakakulong. Dito, daan-daang bihag ang namatay dahil sa gutom, sakit at pagkalunod. Ngayon, ito ay naging alaala at simbolo ng sakripisyo ng mga Pilipino para sa ating kalayaan. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Mula sa pagkilala sa yaman ng ating kalikasan sa National Museum of Natural History, hanggang sa paghakbang sa mga pader at kalsadang saksi sa ating nakaraan dito sa Intramuros at Fort Santiago, nakita natin kung gaano kalalim,
kayaman at kahirap ang kasaysayan ng ating bayan. Salamat sa pagsamang magbalik-tanaw. Sana'y naging bahagi kayo ng ating paglalakbay ngayong araw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng ating kultura at pananampalataya, at i-share to bilang pagmamalaki sa ating tradisyon. Hanggang sa muli, paalam!